So yun mga kapindot, welcome back sa aking YouTube channel, Kapindot Moto TV. For today's video mga kapindot ay mayroon tayong aayusin. So bago sabihin sa inyo kung ano ang aayusin natin, no, pagkatapos lang ng intro natin. Pero dahil ngayon lang ako ulit nakapag gawa ng video, so pasensya na kayo mga kapindot, gawa ng busy na tayo sa biyahe, ano? Dahil Christmas season na, kaya busy kami sa biyahe ngayon. So, kaya hindi ako nakapag-vlog. At pasensya na rin kung hindi ko pa kayo na bigyan ng full review natin dun sa tungkol dun sa set natin kay Beperman 150, yung sprocket set. Kung hanggang saan yung top speed niya, no? So, sa susunod na lang siguro mga kapindot kasi ito, kailangan kong ayusin to. Dahil reserva ng aking gamit sa truck, ano. So pagkatapos ng intro natin mga kapindot, gagawin na natin. So ayan, tapos na tayo mag-intro, no. So kagaya ng sinabi ko kanina mga kapindot, meron tayong ayusin. So ito yung mga kapindot. Yan. So kung familiar kayo dito, ito. Kung familiar kayo dito mga kapindot, so alam niyo na kung para saan to. Pero kung hindi niyo pa alam mga kapindot, ito ay auxiliary fan motor sa aircon, no. Yan. So gawa ng tawag nito, nasira to, gawa ng naubos na yung tawag nito, yung carbon brush. So papalitan natin ng carbon brush. So makikita nyo wala nang laman yan. Yan, o. Yan. Wala na. Tinanggalan ko na ng carbon brush yan mga kapindot. At hindi ko na rin naipakita sa inyo kung paano ko to pinaghiwalay, no. Madali lang naman kasi ito. Madali lang naman paghiwalayin to kasi nakatakip lang naman to. Ganun lang naman yan dyan, nakatakip, ganyan. So, nakatakip lang naman yan, ganyan. So, malakas ang magnet nito. So, ngayon, pang truck pala to. No, pang truck. Slim type na, gawa nito, slim type na auxiliary fan motor. So, may mga abang naman to. Ito, may mga abang naman na wire. Yan. Tapos ito yung carbon brush na gagamitin natin. So, nabawasan ko na rin to. Nahasa ko na para magkasya dito sa ating dito sa kanyang lagayan. Yan. Yung may spring na yan, yung tinuturo ko. Maliit lang kasi yan. Tamang-tama lang tong ginawa natin, yung binawasan natin. Tamang-tama lang to. Ayan. Ayan, carbon brush. So, ngayon, para maikabit natin to, ipulupot lang natin to dito mga kapindot. Ipulupot lang natin dito, dugtong natin, para maikabit na natin. Madali lang naman to gawin mga kapindot. Pulupot nyo lang dito sa kanyang dating wire. So, wala namang problema yan. Hindi naman matatanggal yan, pinupulupot lang yan. Yan. Kumbaga, idudugtong lang natin dito. Yan, ipasok lang natin dito mga kapindot sa kanyang spring. Yan. Kita nyo naman siguro dyan. Yan, o. Yan. Yan ang tumutulak para tumama dito sa kanyang ito. Para tumama dito. Yung may bearing na yan, yung may tanso na yan. Yan. Diyan yan tumatama itong ating carbon brush, tinutulak ng spring para tumukod dito sa yung may tanso na yan. Yan. Yan ang nagpapagana. Yan. Ito ang nagpapaikot dyan. Pagka tinamaan ng carbon brush, kapag dumikit itong carbon brush doon sa may tanso na yon, yan. Yan ang nagpapaikot.
Yan, naikabit na natin yung isa. May nagawa naman na akong video nito. May nauna na akong nagawa nito. Yung unang ni-repair ko yung auxiliary pan motor. Gawa nung ito lang naman lagi ang pinapalitan mga kapindot. Pagka hindi na gumana yung auxiliary nyo, carbon brush lang ang pinapalitan dyan mga kapindot. At kung okay naman, may carbon brush na tapos parang mahina yung ikot niya, baka sumasabit na yung yung kanyang tawag nito, yung kanyang bearing. Baka may sabit na yung kanyang bearing, maganit na. Kaya hirap na siyang paikutin. Kaya pagka nagtatanggal kayo nito mga kapindot, i-check nyo rin yung bearing kung may kalug na. Sa pagbabalik nito, dali lang din naman. Kung di naman kaya, di pagawa nyo na lang sa labas, magbayad na lang. Ayan o. Meron tayong isa dito, kaso ganun din, basag din to mga kapindot. Ayan o. Basag yung pinakalagayan niya ng carbon brush. Ayan o, basag. Nasusubukan din natin to kung gagana to. Ayan o, lumambot na mga kapindot to. Yan. So, bago lang kasi ito ang carbon brush. So, sumasabit siguro dun sa may tanso na yun kasi parang patulis. Di pantay yung pagkalagay or pagkahasa. So, itesting ko muna to mga kapindot dun sa may motor. Battery ng aking motor. Pwede naman to sa 12 volts eh. Kaya naman to paikutin. So, balikan ko kayo mga kapindot pagka ayos na. No? Balikan ko kayo. So, yun mga kapindot, na-testing ko na dun sa motor, no? Tagumpay mga kapindot, ayos. Umikot siya, gumana. Yan. So, okay na to mga kapindot. Pwede na natin tong dalhin, no? Para may reserba tayo sa truck. Pagka napudpud yung carbon brush nung naka-install doon sa aircon condenser or doon sa auxiliary pa natin sa condenser. Nakatutok kasi ito sa condenser para lumamig yung natin, aircon. Ayan. Pag ito ang masira, wala nang lamig yung aircon nyo, blower na lang ang gagana. No? So yun lang mga kapindot. Ganun lang ang install o pagkabit ng carbon brush, no, sa ating mga auxiliary motor, auxiliary pan motor. Slim type kasi ito mga kapindot, kita nyo. Yan, napakanipis yan. Manipis lang siya. Yan. So, ayos na mga kapindot. Yan, nakita nyo naman siguro kung paano ko ginawa. Kung ganito man ang klase ng inyong kung ganitong type yung auxiliary pan nyo. So, gayahin nyo lang yung ginawa ko dito mga kapindot. May nauna naman akong video nito, bali part 2 na to. No, part 2 na natin to kasi ito na yung pangalawang ginawa natin. Reserba niya to eh. So, nagamit na natin yung una natin ginawa. Yun ang nakasalpak doon ngayon sa truck o sa unit ko. Tapos ito naman, pang reserba naman natin to para at least pagka hindi na siya gumana or pud-pud na yung niya, carbon brush, mayroon na tayo kaagad magagamit or maisalpak agad. So yun lang mga kapindot, maraming salamat sa inyong panonood. At pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakapag-update sa aking YouTube channel. Yan, gawa ng busy talaga mga kapindot. No? Busy kami sa biyahe ngayon. So, sa pagbalik namin siguro, baka kukuliktahin na namin yung gift check namin, yung mga alak. Yung mga alak naman. So,
So, yun lang mga kapindot. Maraming salamat sa inyong panonood. Next video natin, ipo-full review na natin yung setup natin kay Bitterman 150 na 15 by 46 na sprocket set. Yung sa likuran niya, stock pa rin yun na sprocket. Yung sa engine sprocket lang yung pinalitan natin, ginawa natin 15. Yung stock noon na engine sprocket ay 17. Pinalitan natin ng 15. Kasi naka high speed na yung panggilid natin pang TMX 155. So yun lang mga kapindot, update ko kayo pagka nagawa na natin ng full review yun. Siguradong i-upload ko kagad sa ating YouTube channel. So maraming salamat sa inyong panonood. Paki-like, paki-share at pakihit ang notification bell, i-bell yung mga kapindot para every time na may bago tayong video na ina-upload ay ma-notify kayong lahat. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, click subscribe button mga kapindot. Yun, maraming salamat. God bless and ride safe. Peace out. Bye-bye.